Good morning mga bayan. Welcome po muli sa ating panibagong update dito po sa Marikina Pasig Flood Control Project mga bayan. So ngayon, dito po tayo ngayon mag-update. First time natin mag-update dito sa pinaka itaas, no? Itong Marikina dito sa may Marikit statue mga kabayan, para masilayan ninyo yung progress dito. Ay talagang napakaganda na pala rito mga bayan. Full blast na rin pala ang gawa rito. Kalat-kalat yung paggawa rito mga bayan, no? So ngayon, ipakita ko po muna sa inyo yung mismong tarpaulin kung kailan ito inaward. So inaward ito noong October 20, 2021. So ito pala mga bayan ay naumpisahan noong Pangulo pa po si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasabayan pala ito halos mga bayan sa PNR, no? Project din po ni Pangulong Duterte mula sa Clark, Pampanga hanggang Calamba City, Laguna na may habang 147 kilometers at mayroong 36 stations. Napakalaking project pala ito, no? Nung inumpisahan ni Pangulong Duterte. So ayan po ngayon mga bayan, ayan, no? Ang total cost pala nito ay kulang-kulang 10 billion, no? Kaya pala pulido talaga at solid kasi Japanese ang kinuha ng administrasyong Duterte noon para mahinto na yung dekadang problema dyan sa Marikina. Kada tag-ulan na lang, nangamba na yung mga kaubayan natin, lalo na dyan sa Provident Village na kung saan maraming buhay ang nalagas noong kapanahunan ng Ondoy. So ngayon, sinigurado ng administrasyon Duterte na hindi na aapaw itong Marikina River once na ito'y matapos. Matagal tong project na ito mga bayan, pero isang gawa lang. Hindi kagaya sa mga flood control na bilis masira, wala pang taon ay sira na. Sa binabalita sa TV ngayon, no, na yung mga flood control ngayon sa gobyerno ay lalo na sa Romblon, Mindoro, sa may area ng Ilocos ay talagang hindi ganito pagkagawa mga bayan. Tapal-tapal ang gawa nila. Hindi masayang yung pera na pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino, kaya Japan ang kinuha. So ayan po mga bayan, narito tayo ngayon sa Marikina flood control. Ayan po yung hagdan mga quality yung gawa. Grabe, oh. Ayan, oh. Hanggang doon sa taas. Yan, oh. Yung semento mga bayan. Quality. Yan, oh. Grabe yung gawa ng mga Japanese. Ayan, oh. Sa kabila. Ganun din. Ayan. Ayun yung Marikit sa taas. Yan, hanggang dito. Ang ganda na. Sa ito yung mga kainan rito sa Marikina mga kabayan. Yan.
So, ayan po mga kabayan, yung mismong baba natin, yung hagdan-hagdan dyan, na kung saan pwede yung mga kabayan natin dyan na masyal rito sa Marikina, dyan lang uupo paghapon at umaga, ano. So, yung lupa dyan na nakatambak, babaklasin yan mga kabayan. Yan po ay temporary lamang po yan. So, itong pinaka-entrada dito sa hagdan-hagdan na yan, nasa gitna banda, kadikit dyan sa lupa. Yan ay sheet piles yung ilalim. Ganito po kahaba ang binaon yan mga bayan. Oh. Yan po mga bayan. Ito po. Yung pinakita ko sa inyo. Ganyan po kalaki at baliktaran po yung sheet pile na yan. Mas malaki pa sa tao mga bayan. Oh. Kita nyo? Yan. Ganyan po ang sheet pile na binabaon. Yung sa harap natin, yung between dyan sa lupa at may hagdan-hagdan. Yung sheet pile na yan, dyan nakabaon at sa pinakatuktok, solid na semento. Ganon. Kaya shout out po sa Tuyo at Shimicho joint venture. No? Clarify lang po mga bayan, itong Marikina Flood Control ay hindi ito kasali doon sa mga flood control. Binabalita sa TV mga bayan na ilang buwan lang ay gumuguho na sa Mindoro, dyan sa Ilocos, at sa mismong may Batangas parte, no? Yung ina-inspection ni Congressman Lebeste ba yun? Na nasa 4 meters lang ang binaon na sheet pile, kaya kunting baha, ulan, wala na, bibigay na. Hindi tulad nito, ito yung pinili ng dating administrasyong Duterte dahil alam ni Duterte na napakasulit talaga. May dignidad talaga pag gumawa itong mga Japanese contractor. Kaya yun nga dang medyo malaki din po ang halaga pero isang gawaan lang mga kabayan. Hindi yung every year kukumpuni na naman, budget na naman. Ganun po. Kaya maraming mga kababayan natin nagko-comment, sana raw yung lahat ng mga flood control sa buong bansa i-award na rito sa Japanese contractor na ito. Huwag na raw sa local contractor. Yan po mga bayan sa bandang kaliwa. Yan. Kita nyo yung reverse sa retaining wall? Nakikita nyo mga bayan? At yung sheet at mismong retaining wall na semento? Grabe. Napakatibay, solid.
Kaya yung mga Pilipino na nagko-comment sa ating comment section, talagang pinupuri nila yung mga Japanese contractor. Dahil nga po sa sobrang solid, bukod pa doon, hindi tinitipid sa materialis itong flood control. At tingnan nyo naman mga kabayan, yung retaining wall. Yan na po yung pinaka-final na puhos nila. Yan na po ay tapos na yan. At sa likod niyan mga bayan, para hindi tayo ng mga kubol-kubol dyan, ay kalsada ang ginagawa. Ayan o. Hindi siya buhos totally. Kumbaga black siya pagbuhos. Tsaka nakita niyo yung rebars kaganina sa retaining wall mga bayan. Antindi. Halos dikit-dikit na yung mga rebars. Bukod pa doon, yung sheet pile na binaon ay baliktaran pa. At grabe, kahit 2 tao magkatabi mga bayan, ganun kalapad yung mismong sheet pile na binabaon. Ito, pag mawala na yung mga, yan ay silungan yan ng mga nagtatrabaho ha. Hindi po yan mga squatter. Silungan po yan mga bayan. Diyan po kumakain yung mga kababayan natin na nagtrabaho rito sa Tuyo at Shimizu joint venture po ito, no? At shout out din po sa Jimco, no? Kasali din pala ang Jimco rito mga bayan, na kung saan ang Jimco ay malaking company rin po yan. Hindi po natin sure kung foreigner ang may-ari or Pilipino, dahil ang Jimco din po ang contractor sa South Luzon Expressway Toll Road 4 from Santo Tomas Interchange to Macban to San Pablo Interchange, no? Shout out po sa Jimco Corporation, napakasuli din po yan gumawa mga kabayan. Yung SLEX TR4 na ating ina-update, nasa YouTube channel natin. Pasilip na rin po mga bayan, at bago ang lahat, paki-like, paki-share at hingi po tayong suporta, pa-subscribe na rin para ma-notify kayo pag may mga bago tayong videos tungkol sa infrastructure sa ating bansa, no? Sana po ang ating mga bayan ay hindi na po tayo matigil na po yung pagbubangaya, no? Ayun, no? Antindi mga bayan. So, yung lupa na yan, yung sasakyan na dumaan dyan, temporary lang yan. Babaklasin yan mga bayan. Dahil tapos na yan ng area na yan. Kaya mga abangan po ninyo yung mga update na natin rito. Dahil sobrang lapad nito pag matanggal na yung mga lupa dyan. Dahil temporary lang yung tinambak dyan para dyan dadaan yung mga heavy equipment na gagamitin nila dyan sa pagbuhos dyan sa mga retaining wall. So ayan po, yung sa bandang right side, yan na po yung Provident Village sa may Marikina.
yan lang po muna mga kabayan yung ating latest update rito sa Marikina Flood Control. Porca Studio, hindi sikat, pero nag-aabot ng balitang tapat. Paki-like, paki-share, follow at subscribe na rin. Maraming salamat.